Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po, awitan po natin ang ating Panginoon at purihin po ang ating pangalan. Awitin po natin yung napakabuti. Sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito na po tayo, magdadako po sa ating papuri po sa Panginoon. Pwede ba tayo tumayo lahat? Sa pag-aari po. Papasalamat sa Panginoon ng Diyos. Awitin po natin yung Scandal of Weeks. Jesus, there's no one beside you. There was a hope in my heart. If I was dead, that's my sin. To cross the stormy eternity. In mercy, my heart now can sing. The day is the trouble shall come. I know that your strength is enough. Scandal of grace, you died in my place. I'm so weak. Want to be alive. People that have just to know you. Jesus, there's no one beside you. There's a hope in my heart. Lord, to be like you. People that have just to know you. Jesus, there's no one beside you. There's a hope in my heart. And it's so because of you, Jesus, it's so
Jesus is all. Because of you, Jesus is all. Because of your love and my soul. So, because of you, Jesus is all. Because of you, Jesus is all. Because of your love and my soul. Oh, to be like you. King for the help just to know. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you. Looking for the help just to know. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you. For the help just to know. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Jesus. Sa kamulay ng Panginoon, ito po ba kayo nagmahalas na para sa maraming salamat po na ang aming kasalanan. Ito po yung mga sa Panginoon. At sa gusto, Panginoon, wala mong ibang sasambahin at naawitan pa pasalamatan. Hindi ikaw lamang po, Panginoon Diyos, ang hari ng mga hari. Maraming salamat sa iyo. Dahil sa pagmamahal mo, patuloy po kami nag-iibig. Sa oras ng Panginoon, magpapasalamat ng pagmamahal sa pangalan ng Jesus. Okay, ano pang oras na? Gabi na pa. Good evening po, good afternoon, magandang gabi. Magandang hapon po sa bawat isa na kasama natin po dito. At sa mga sumusubaybay po ngayon sa kanilang mga tahanan. Ayan, kami pong lahat dito ay bumabati sa inyo, sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Ayan, pinabati din po namin kayo ang mga oras po ngayon nandyan. At bago po tayo tumungo sa ating pag-aaral ay patuloy lang po kami nag-aanyaya, ano? Doon po sa nagnanais po na magkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa kanilang mga tahanan ay pwede po kayo makapag-ugnayan dito po sa CCO, Christ-Centered Life City Church dito po sa Samora Street po, tabi ho ng Diserve. Ayan, makikita po niyo hindi mahirap hanapin. O, pwede po kayo mag-comment dyan sa ibaba. Pwede po libre ho, ano, na paglilingkod po sa inyo. Sabi nga na, Panginoon, tinanggap ninyong walang bayad, bigay niyo yung walang bayad. So ito po ay buong pusong paglilingkod po sa inyo. Maihatid lang po namin sa inyo ang mabuting balita
o salita ho ng ating Panginoon sa inyo po. No? Kaya po, lagi natin sinasabi na papasukin po natin sa ating mga tahanan ang salita po ng ating Panginoon. Ano? Napakahalaga po niya. So, bago po tayo, bago natin basahin po itong ating pag-aaralan ay saglit po muna tayong manalangin. Aming dakilang Diyos ang banal, kami po muli ay sama-sama at nagkakaisa na mudulog sa iyong trono upang pasalamatan ka una at kilalanin po o Diyos sa oras na ito na ikaw ay banal, Panginoon. Salamat po sa mga ganitong pagkakataon na binibigay mo po upang maipahayag ay yung salita, Diyos, maihatid sa aming mga kapwa. Sapagkat napakahalaga po na yung salita. Sapagkat dito po masusumpungan ang katotohanan na siya magpapalaya po sa lahat na nakabihag po o bumibihag, umaalipin sa tao, Panginoon. Kaya hayaan mo po na mga salita mo po ito, O Diyos, ay magbigay liwanag, Panginoon, sa bawat isa. Patubayan niyo po kami at ang banal mong Espiritu, inanyahan po namin na siya pong gagabay sa amin, O Diyos. At ikaw lamang po ang aming pinaparangalan sa kabuuan po ng gawain mo ito. At ang lingkod mo po siyang may baba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo. So marami na po tayong marahil na rinig na mensahe o pangangaral tungkol po sa pagsamba, worship. So actually po ito ay tagal ko na akong pinag-pray kay Lord na kung kailan ba i-share. Kasi alam naman ho natin, no? Hindi iba-iba yung takbo misa ng ating kaisipan, mga nakikinig. Sabi nga nung yung napakinggan ko lang, sabi, totoo man o hindi, yung isa kasi ganito akala kasi natin, tayo mga nakikinig, ano ba yun, pinatatamaan tayo ngayon ng nangangaral, no? So hindi natin alam, sabi nga nung napakinggan ko, ganito lang ang tanong Hindi yung kung pinatatamaan ka. Ang tanong doon, totoo ba o hindi? Sa buhay mo yung sinasabi niya ayon. Kung hindi naman totoo, so wala kang dapat ipag-react, di ba? Ngayon, sabi niya, kung totoo naman, anong dapat mong gawin? So tanggapin ang sabi niya. So ito nga ho, salamat sa ating Panginoon. Ito pong, marami ho tayong napakinggan nga, no? Pero salamat sa ating Panginoon. Ito ay base din ho sa aking, sa aking karanasan na tayo po ay naging Kristiyano. Marahil tayo din po, no? Ito po yung tawag na sa pagsamba. Ayan. Napakahalaga po kasi ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Sabi ko nga, abang kanila po, no? Paano natin binibigyan ng pagpapahalaga yung pagsamba natin sa Diyos sa ating buhay. Alalahanin po natin, hindi tao, hindi ang kung sino pa mang mataas kilala tao ang ating sinasamba o pinapupurihan o kinikilala, kundi ang Diyos po. No? Diyos, hindi ang sino pa man. Kaya kung paano po natin ito binibigyan ng halaga sa buhay po natin. So, ang sabi po dito sa aklat ng mga awit, chapter 95, verse 6, sabi po dito, tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harapan nitong Panginoon sa ating lumala. So, ito po ay paanyaya, no? At pagtawag sa atin po, no? Bilang mga nilalang ng ating Panginoon. Di ba? Siguro ito narin mo natin. Alala ko lang ako ngayon. Di ba nung sabi ng mga tao, bawalan nga ninyo mga alagad nyo na sa ingay nila, sabi. Kapag pinahinto ang mga yan, yung mga bato, ang magpupuri sa ating Panginoon.
So tayo pong mga nilalang ng Diyos, nilalang ho tayo, hindi lang para mabuhay dito sa mundo. Kumain at 3 beses sa isang araw, minsan ano pa, sobra pa, mabuhay, magtrabaho, hindi yun ang pangunahin na pagkalalang sa ating Panginoon. Nilalang ho tayo ng ating Panginoon, sabi po doon sa Isaiah chapter 43 verse 7 at verse 21, then sa chapter 42 verse 8, nilalang ho tayo ng ating Panginoon pang siya parangalan. Yun ho ang unang pangunahin ng pagkalalang sa atin ng Diyos. So marami pong talata sa Biblia, mababasa ho natin lalo na po sa aklat ng mga awit, na patungkol po sa pagsamba sa Panginoon at kung paano natin siya sambahin. So sabi, tayo ay lumapit. No? Lumapit upang siya'y sambahin. So kaya ho yung pagsamba, sabi doon, ang pagsamba po ay hindi lamang po kasama po yaon. Tayo ay umaawit, tumutugtog, minsan pumapalapak ng dulundagan, o ano pa mga ceremony ho na ginagawa natin. Okay po yung kailang, sabi, hindi lang ho hanggang doon. Sabi, ang pagsamba ay paggalang, pagpupugay, pagkilala, pagyukod, pagpupuri, pasasalamat at paglilingkod sa isang bagay o isang nilalang o sa persona. Kasi may iba-ibang mga paniniwala ng pananampalatayang reliyon na may iba-ibang sinasamba. No? Iba sinasamba ang hayop. Iba may mga bansa na sinasamba ang hayop. Sinasamba ang mga gawa ng kamay ng tao. No? So, kinikilala nila yon, sinasamba nila yon dahil doon sila nakadepende o umaasa. Lumalapit sila dahil alam nila na yung sinasamba nila, yun ang makatutugon doon sa kanilang pangangailangan. So, hindi lang ho ito isang bagay na napagdesisyonan ng isang tao na gawin dahil ito ay maganda o basta naisip na lang natin dahil wala tayong ginagawa. Hindi tayo kaya pag sumamba tayo sa Diyos, wala tayong gumagawa. Hindi ho. Kaya sabi ko nga, pangunahin ito sa buhay natin ang pagsamba sa Diyos. Hindi lang ho yung kapag tayo walang ginagawa, doon tayo sasamba sa Diyos. Kaya paano kung meron tayong ginagawa? Isasantabi muna natin yung oras na dapat sa Panginoon. No? So ito ay hinihingi at dapat gawin sa ayaw man natin ito o gusto. Dahil ito ay higit pa sa obligasyon eh. Dahil nga nilikha tayo eh. Yun ang layunin eh. Nilikha tayo upang sambahin natin ang ating Diyos. Doon sa Daniel chapter 3, makikita natin doon, bagamat yung pinasasamba doon ni Nebuchadnezzar ay yung pinagawa niyang rebulto, gawa ng kamay ng tao, yung tatlo na magkakaibigan, Meshach, Shadrach, Abednego, hindi mo sila sumamba. Kasi alam nila na hindi yon ang Diyos nila na dapat sambahin. Bagamat may kaparusahan, ika nga, so nasa kanila yung desisyon kung sasamba sila doon luluhod o hindi. Pero ang napagpasyahan ho nila, hindi lumuhod, hindi sumamba. No? So ganun ho, hindi lang ho yung parang pagpipilian lang yung pagsamba natin sa Diyos. So bakit nga ba tayo nagkakatipon tuwing linggo? Sa Hebreo chapter 10 verse 25, sinabi ko doon, ito yung lagi natin narinig na papakinggan sa araw ng pagtitipon na sabi doon, huwag kaligtaan ang pagdalo. So huwag natin kalimutan. Huwag tayo magkaroon ng amnesia pag makakalimutin. No? Sa pagdalo sa ating pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. So ginagawa din po ito ng ilan. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin na lalapit na ang pagdating ng Panginoon. Sabi kami sa paano kaya pag na-tiyempo doon, halimbawa ako, na-tiyempo doon dahil hindi ako umaten, sumamba sa Panginoon. Yun ang araw ng dating pala Panginoon. Paano kaya ako haharap sa Panginoon? Ang dahilan pala na hindi ko pagdalo, hindi naman mahalaga. No? Alala ko tuloy yung napakinggan na natin ito ay yung
kwento sa itik, mag-asawa na humingi ng kabubuhay. No? Dati active sila tuwing linggo, maaga sila dumarating. Nag-pray sila kay Lord, humingi ng kabuhayan. Binigyan naman sila ni Lord. No? Kaya lang nang ito'y lumalago, unti-unti ng lumalamya. Yung kanilang pagdalo. Kaya napansin ng pastor, so hanggang sa yun nga, madalang na. So, isang gabi yun, nagkaroon mga panaginip. Biglang dumating ang Panginoon. Sa panaginip nila, nawala. Sila lang naiwan. Nagtanong sila kay Lord, Lord, bakit po kami hindi nasama? Sabi ni Lord sa kanila, dyan muna kayo, baka walang magbantay sa inyong mga itikan. So, kwento lang po yun, pero may po yun mensahe. Minsan pinagpapalit po natin yung araw na pagsamba natin sa Diyos. Doon sa, dati wala naman, nung sila binigyan ng, kaya sabi ko, minsan yung blessing, nasa atin po yun kung blessing ng Panginoon, minsan, kung paano natin ito i-manage, minsan nagiging curse ho ito sa atin. Hindi dahil sa Panginoon, hindi ho, dahil lang ho sa atin. Kasi hindi natin alam kung paano natin i-manage. Minsan nalulula tayo dahil sa lumalago, nawawalan na tayo ng panahon sa ating Panginoon. Kaya minsan sabi ko nga palagi, hindi madali sa Panginoon na alisin niya ang mga yan o bawiin. Sabi ng Biblia, ang Panginoon nagbibigay, siya rin kumukuha doon sa aklat ng hukbo. Madali lang ho yun Pag humingi tayo kay Lord ng anumang bagay, binibigay lang ng Panginoon Kaya ayaw ng Panginoon na maging dahilan yon. Kaya yun ho, dapat natin pakaingatan. Ano man ho yun? Hindi lang ho kabuhayan, hindi lang ho bahay, sakyan o ano pa man. Maging maingat ho tayo na baka yan po ay maging dahilan upang yung dati nating ibinibigay na panahon o nilalaan natin oras sa ating Panginoon ay maagaw. Makuha nitong mga hinihingi natin sa ating Panginoon. Sabi po doon sa Hebreo, bakit nga ba na tayo nagkakatipon sa tuwing linggo? Una, sabi po, upang sama-sama nating sambahin ng Diyos. Bagamat meron tayong individual na pagsamba sa ating Panginoon, yung devotion na tinatawag sa ating mga tahanan, no? So, ayan po. Ayan ang purpose po noon. Sama-sama tayong sumasamba sa ating Panginoon, then upang alalahanin at ipahayag ang kadakilaan niya. Ang katapatan niya, ang kabutihan, kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Pagpapasalamat. Then, nasabi pa ho doon, upang palakasin ang loob ng isa't isa. Palakasan po tayo. Kasi hindi sa lahat ng panahon tayo po ay malakas. Kahit na po kami, no? Nakakatao po kami, hindi po kami mga Superman, Kakaramdam din po kami minsan ng parang nalulungkot, nanghihina, ganon. So magpalakasan po tayo. Yan po ang layunin kung bakit tayo nagkakatipon. No? Then ang pagsamba po ay makikita natin na nangingibabaw ito from Genesis to Revelation sa pahayag po, no? Sa mga tao, ano man ang kanilang paniniwala o dinidiyos. From Old Testament, makita natin doon, may mga taong hindi lang ang Diyos ang kanilang sinasamba. May mga sinasamba, yun nga sabi natin, sumasamba sa araw, sa buwan, sa mga bituin, sa mga hayop. Yun nga, yung si Baal, yun ang kilalang Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao noon sa Old Testament. So ano man ang kanilang paniniwala, sino man yung Diyos nila, iyon po makita natin na kung paano nila bigyan ng pagpapahalaga yung pagsamba kung sino man yung Diyos nila. Kaya nga kahabi-habilin ng ating Panginoon sa kanyang mga bayan noon sa Old Testament na doon sa Exodus chapter 20, yung araw, ikapito na pinagpahinga ng ating Panginoon sa paglikha ay huwag nilang kalimutan. Ganon ho, pinapahalagahan ng Diyos yung araw na yon. Hindi lang dahil sa pinagpala ng ating Panginoon, yung araw na yon. So tayo, ang sinasamba ho natin ay ang isang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. No?
Hindi yung mga nilikha ng tao, na kamay ng tao. Kaya ho, siya ay karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng parangal, papuri, paglilingkod, at paggalang. Kaya yung pagsamba ho, ay nauukol lamang ho talaga sa Diyos na tunay. Hindi doon sa mga Diyosan. Ito, salamat sa ating Panginoon. Tingnan mo ninyo, pag sinabing Diyos, tunay na Diyos makapangyarihan. Di ko ba? Pag sinabing tauhan, pag sinabing bahay-bahayan, tunay mo bang bahayan? Hindi, bahay-bahayan. Di ko ba? Kaya pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos yun. So isa lang ho, yun ang Diyos na ating pong sinasamba ngayon at pinaglilingkuran. Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Na sinasabi ng Biblia na lumikha ng langit at lupa at lahat na nabubuhay doon. Siya lamang po ang dapat sambahin. Maliban doon, wala na ho. Kaya nakalulungkot doon sa aklat ng Book of Romans chapter 1 na sa verse 18 hanggang pababa. Sabi doon nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos dahil sa kasinungalingang ginawa ng iba na pinalitan nila ang katotohanan ng kasinungalingan. At ang sabi doon, sa halip na ang sambahin ng tao ay yung lumalang, ang sinamba nila ay yung nilalang. Sabi doon. Kaya hindi ho natin sinasamba yung nilalang, yung mga anumang nilalang ng Diyos dito. Ang sinasamba ho natin, yung naglikha. Ano ho? Wala na ho tayong dapat pagtalunan pa doon at wala na ho tayong may kakatwiran pa doon o may dadahilan kahit ano pang idahilan ho natin doon, hindi ho yan natin may dadahilan sa harapan ng ating Panginoon. Nasabihin namin iba na hindi naman namin sinasamba yan. Para ano, ba't andyan ang mga yan? Naalala ko yung ito yung bagbag pa lang mananampalataya. Napakinggan niya yung tungkol sa mga gawa ng kamay, mga Diyos-Diyos at mahir, bulto. So, na-enlighten ko siya, kaya lang nakalulungkot. Inalis nga niya doon sa altar sa bahay. Kaya lang hindi niya lubusang sinuko. Itinago niya sa tukan. Ayan nakalulungkot, hindi natin mahirap bunutin yung napakalalim na pagkakatanim, pagkakaugat ng mga nakagisnan po natin. Okay. So tingnan mo natin yung mga nakagawian o nakagisnan natin. Sabi nga palagi, yung pagsamba sa ating Panginoon, hindi lang yung naiapak natin ang ating mga paa sa isang lugar ng pagsamba, nakapagsamba na tayo. Hindi ko. So meron po tayong mga nakagawiang hindi maganda Una, ito ho, siguro tayong lahat po na nakagawian din natin dito dati, yung pagpapasok ka sa simbahan, mananalangin ka ng sandali, sabi doon, then magpupunas ng panyo doon sa sa rebulto o imahe ng santo doon, sa inumang santo doon, nakapagsamba ka na sa Diyos. Nung ginagawa ko natin ng mensahe, naalala ko nga, yung nung bata pa ho kami. Kasi ako, kaya nasanay ho ako mamalengke. Sinasama ho ako ng nanay ko sa pamamalengke. Bata pa ho ako. Tapos, bago kami tumuloy sa palengke, dadaan po muna kami sa malaking simbahan dyan sa San Fernando. Ganon ginagawa namin. No? So, sa akala ko noon, nakapagsamba na kami sa Diyos. At yung iba naman, na nakita natin noon kapag may tinatawag na yung misa, yung ba andun lang sa pintuan, bago hindi makapasok, parang napapasok, hanggang doon lang sa pintuan, minsan nagkukwentuhan, parang naiinip, no, sa tagal ng seremonyas, so makikita mo doon, habang nagkukwentuhan, kumikitit, papausok, no? So, para sa kanila, pagsamba na yun sa Diyos.
At yung iba naman ho, pag hindi lang pag nadaan, sa sasakyan, pag nadaan yung sasakyan dito sa simbahan, nagsasign of the cross. No? Para sa kanila, napagsamba sila sa Diyos. So yun yung mga nakamulatan na nakagisnan natin. Even na kahit sa ating po panahon ngayon, mga Kristiyano na, yung nasabi ko, kala natin kapag tayo nakaapak, nakapasok sa sanctuary, ika nga, sa church building na tinatawag, nakapagsamba na tayo sa ating Panginoon. So 3 puntos lang ho ang nais kong ibahagi. Abangan natin, no, introduction. Introduction pa pala yun. Salamat sa ating Panginoon. So 3 puntos lang ho, paano tayo sumasamba sa Diyos. Ayan. Sa una ho, paano natin sinasamba ang Diyos? Ano nga ba? Meron ba tinuturo ang salita ng Diyos kung paano natin sambahin ang Panginoon? Kasi hindi tayo po pwedeng gumawa ng sarili nating pamamaraan na sambahin ang Diyos. Kaya ngayon ang nangyari, nagkaligaw-ligaw tayo eh. Umimbento tayo ng mga sarili nating pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Kaya yung iba, ganito pagsamba nila, yung iba, ganito. Hindi magkasundo. Kaya nga sabi doon sa aklat ng Romans chapter 10, verse 3, tinanggihan nila yung pamamaraan ng Diyos. Gumawa sila ng sariling pamamaraan. So doon po sa aklat ng Juan, chapter 4, verse 20 hanggang 24, ito po ay patungkol po doon sa Samaritan woman. Babaeng Samaritana at ang ating Panginoon Kristo na nagkaroon sila ng pag-uusap po doon sa balon ni Jacob. Nauhaw ng ating Panginoon, humihingi ng tubig. So sa madaling salita, Samaritana yon, sabi niya, saan pa kayo humihingi? Kayo Hudyo, ako'y Samaritano. Sabi, so, hindi halubilo yung mga Hudyo sa mga Samaritano. O sa ibang salin ho, sabi, hindi gumagamit yung mga Hudyo ng mga pinaggamitan ng mga Samaritano. Ganun, oh my God. Sabi, hindi ko sabihin. So, ang sabi ho ng babae, dito sa bundok na ito sumasamba ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo, nasa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Dito pa lang ho, mayroon ng hindi pagkakasundo. Kayo, dyan yung sinasamba ang Diyos, kami dito. Sabi nyo, dito. Yung mga... Ayun. Yung mga Hudyo po sa Jerusalem sumasamba o sinasamba ang Diyos, yung mga Samaritano, sa Gerizim. Sinasamba ang Diyos. Kaya doon pala makikita natin na talagang gap. Kaya yun, nung makikita natin ngayon, may paghihiwalay na sa pagsamba sa Diyos. So, alin ba dito ang dapat sundin sa pagsamba sa ating Panginoon? Doon po sa Genesis, mababasa ko natin doon itong pagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa pagsamba sa ating Panginoon. So, doon sa Genesis chapter 12, verse 6 hanggang 8 po. Then sa chapter 13, verse 4, ito po yung tawagin ng Diyos si Abraham. Ayun po, mababasa ko natin doon. At doon sa Deuteronomy chapter 12, verse 5 hanggang 6, doon mababasa ko natin, pumili ang Diyos ng lugar ng paghahandugan nila upang sambahin ang ating Panginoon. So, doon pa lamang ho, ang Diyos ang siyang pumipili ng lugar kung saan siya dapat sambahin. Kailangan sambahin. So, ito ho, no, sa verse 20, so doon na ho, mga Hudyo sa Jerusalem, yung mga Samaritano sa Gerizim. So, sa verse 21, sabi ng ating Panginoon, hindi lang sa bundok na ito o sa Jerusalem pwedeng sambahin ng Diyos. Old Testament. Ano? Sa New Testament, pinaliwanag na ng ating Panginoon na yung gap na yon, kaya mapa-Hudyo ka man o
Samaritano o Griego o ano ka man, basta ikaw sumasampalataya kay Kristo, iisa na lamang po kayo. Iisang Diyos na lamang ang pwede nyo sambahin. Hindi na kailangan na doon o dito. Sa verse 22, sabi doon makikita ho natin, basahin natin yung verse 22. Sabi ko kasi doon illustration lang ho ang naisulat natin doon. Verse, ayun. Hindi niyo kilala ang inyong sinasamba, sabi ng ating Panginoon, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtas ay nagmula sa mga Hudyo. Ano ang makukuha nating aral ko dito na sinabi ng ating Panginoon doon sa Samaritano o Samaritan woman? Nasabi niya, hindi niyo kilala ang inyong sinasamba. Before, ang sabi ng babae, sinasamba nila ang Diyos doon sa Gerizim. Eh sabi ng Panginoon dito, yung sinasamba ninyo, hindi nyo kilala. Di ba may mga taong gano'n, sinasabi nila, sinasamba ang Diyos, pero hindi nila kilala ang Diyos na kanilang sinasamba. Bakit ho? So may mga tao na sumasamba raw sa Diyos, pero hindi naman nila kilala ang Diyos. Sumasamba sila, pero meron, maliban sa Diyos na sinasabi nila, meron din silang ibang mga Diyos, small Diyos na sinasabi, na sinasamba. Hindi lang iisa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, apat, lima, marami silang sinasamba. At yung nasabi natin sa kanila, ng katwiran nila, hindi naman nila ito sinasamba. No? Doon po sa 2 King, babasa natin sa chapter 17, ito ho. Pakinggan ho natin ito, yung isang baluktot at maling katwiran ho ng marami na hindi naman daw nila sinasamba ang mga yon. Sabi ko, hindi natin ito may kakatwiran sa Diyos. Sabi nga palagi, subukan mo, pagharap mo sa Diyos, subukan mo ikatwiran yan sa Panginoon kung tatanggapin niya iyon, katwiran natin yan. No, sa 2 King, kasi doon, may mga ano po din may tinuruan po sumamba doon kasi hindi sila marunong sumamba sa Diyos Ayan, 2 King, ayan. Chapter 17, yung pong mga taga-Assyria na nanirahan po sa Israel. Nung bago pa lamang ho sila doon, sa verse 25, hindi sila sumasamba kay Yahweh. Then, ibabaho natin. Kaya sa verse 28, at ibinalik nga nila sa Samaria ang isa sa mga paring dinalang bihag at ito ay naninirahan sa Bethel. Itinuro niya sa mga tao kung paano nila sambahin si Yahweh. So hindi sila sumasamba sa Diyos kay Yahweh. Kaya isang pare tinawag upang turuan na sumamba ng totoo sa ating Panginoon kay Yahweh. Sa verse 29, nasabi doon, ngunit ang mga taong pinatira sa Samaria, ito yung mas maatang nga sinasabi, ng ating Panginoon, hindi nyo kilala ang sinasamba ninyo, ay nagpatuloy na gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Ito nga ho yun. Akala nila, yung pagsamba nila maliban doon sa pagsamba sa Diyos, sumasamba pa rin sila sa Diyos-Diyosan. Sabi, nagawa ng kamay ng tao. At inilagay nila ang mga iyon sa mga dambana, altar. Iyon, isa sa mga hardin, meron yan. Sa mga bahay, meron. Sa mga sagradong burol na ginawa ng mga Israelita. Sa verse 30, makita ko natin doon, ang dami nilang Diyos-Diyosan po doon. Binanggit doon si Sukot Benot, sabi doon, Diyos na ginawa ng mga taga-Babylonia. Si Negral, no? Diyos-Diyosan ng mga taga-Kuta, si Asima, ng mga taga-Hamat, si Nibskas at Tata. Ang hirap basahin. Ang mga taga-Abas at Adramelech at Anamelech naman ng mga taga-Sepharvaim. So ito po yung mga sinasamba nila. Then tinuruan sila ng tunay na pagsamba sa Diyos kay Yahweh. Kaya lang, hindi nila maiwa-iwanan yung mga Diyos-Diyosan nilang
sinasamba. So, ngayon, sumasamba sila sa Diyos, same time, sumasamba pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan. Tutuloy ko natin pagbabasa doon, pinalahanan na sila ng ating Panginoon eh. Doon na tayo sa verse 41. Medyo napahaba po tayo. Ang sabi, sumamba nga sila kay Yahweh, ngunit sumamba rin sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang kanilang ginagawa, maging ang kanilang mga kaapu-apuhan. Na generation from sa kanila to generation, hanggang ito nga. Naipasa-pasa. Kaya yun ang nangyayari, nakikita natin ngayon. Maliban sa Diyos, ang sinasamba nila, marami silang sinasamba pa rin. Even doon po sa Acts chapter 17, verse wala po sa 16, ito ho. Pakinggan ho natin, no? Si Pablo, tama, si Pablo. Kung meron po kayong kung pinaniniwalaan po niyo si Pablo, at ito nga yung iba, nakalulungkot yung iba, may rebulto na isang Pablo at dinadalanginan, sinasamba. Ito ho, sabi ni Pablo dito, pakinggan ninyo kung naniniwala ho kayo kay Pablo. No? Doon po sa Atenas, habang hinintay niya si Timoteo, nangaral siya at nakipagtalo. Kasi sa pagpasok po niya doon, sabi, sumingit dito sa ano. Doon sa aklat ng mga gawa, habang naghihintay po doon si Pablo, kina Timoteo, nag-init po yung kalooban ni Pablo, ni Apostol Pablo, dahil may nakita siyang dambana po doon, ang sabi doon, no, na napansin niya na punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan, mga rebulto, imahe, gawa ng kamay ng tao. No? Tahoy man yan, ivory, o ano pa, saan mang gawa. No? Sabi niya, kahit nabagabag ang kanyang spirito, sabi, so sa madang serpan, nakipagpaliwanagan siya, pagdiskusyon, yung sa mga taong ando, sa mga sabi lang, sa pilosopong Griego na si Epicureo at si Stoico, sabi doon. Then sabi pa nila kay Pablo, nangangaral ata ito sa ibang Diyos. Kasi nangangaral po si Pablo tungkol sa ating Panginoon Kristo, bago sa kanilang pandinig, kaya akala nila si Pablo nangangaral patungkol sa ibang Diyos. No? Nang nagmamagaling na yan, ang sabi. Then, babaho natin, sabi doon, sa verse 22, tumayo si Pablo sa harapan ng kapulungan ng Areopago at ng salita, mga taga-Atenas, ayan, napansin ko, ayan nga, sabi ni Pablo, napansin ko kayo'y lubos na napaka-religyoso. Sa ibang salin ho, yung buhos na buhos sa kanilang loob, sa kanilang reliyon, na hindi mabaklas-baklas. No? Dito na kami, ito na nakagis namin, nakamulatan, dito na kami. No? Yakap-yakap nila, ganun sila kayakap sa kanilang reliyon. Yan ang napansin ho, nakita ni Pablo. Ano? Napaka-religyoso nila. Sa akala nila, pagiging religyoso nila ay nabibigyan nilang lugod o nalulugod ang Diyos. Sa maraming bagay, sabi, sa paglalakad ko, sabi, sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat. Ay, ito ho, yung binangating Panginoon Kristo. Sa Diyos na hindi kilala. Sabi. Alam mo, ano? Sinasamba nila sa Diyos na hindi kilala. Sabi. Ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi nyo nakikilala. Tanyo, no? Yung nga sabi ko natin kanina at sinabi rin ng ating Panginoon Kristo na marami sumasamba sa Diyos, hindi nila kilala. Paano kaya yun mo? Napakahirap po doon. Sasambahin mo ang hindi mo kilala. Palbagay yung naniniwala ka, hindi mo kilala kung sino pinaniniwalaan mo. Sabi, ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ito yung pinangangalan ni Pablo upang ipakilala nila sa kanila na yung Diyos na sinasabi nila, na sinasamba nila, yon ang pinangangalan ni Pablo, hindi yung mga nakita ni Pablo na napakaraming Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan ho, hindi lamang ho yung mga gawa ng kamay ng tao, even sa ating pong mga buhay, sa hindi natin napapansin, marami tayong mga Diyos-Diyosan na ipagpapalit sa ating Diyos sa pagsamba natin sa Kanya.
So ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at lupa at hindi siya naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Kaya hindi tayo naniniwala ng isa na si Santong ganito, si Santong ganire, nagiging malataw. No? Akala nila pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Hindi ko. Kailangan hindi. Ibang Espiritu ho ang tumatahan dyan. Ano? Siguro hindi ho bago sa atin yung mga dati, yung mga pinasasayip sa mga palad na nila, no? Kaya na maglulupas sayang magboboses na kung kaninong boses yun. So, yan ho. So, ang pagsamba ho natin sa Diyos, hindi katulad ng pagsamba ng pagano. Yung tinatawag lang sanggad na tinatawag, yun po ay pagan practice ho yun eh. Makikita ko ninyo may parang may mga nagpakikot na maaraw sa kanilang altar. Yan ang sanggad nila yun. Pinalitaw na Diyos ang sinasamba nila pero yun ang kanilang sinasamba. Pinasasamba sa tao. May nakatago doon. Sa verse 23 hanggang 24, ito ang pagsambang hinahanap ng Diyos. So, kita ko niya, ito yung hinahanap ng Diyos sa mga tunay na sumasamba sa Kanyang sabi. Ang mga tunay na sumasamba sa Diyos ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Pag sinabing Espiritu at katotohanan, Espiritu, walang nakikita ho. Hindi na kailangan magpagawa tayo ng altar at mga larawan ng sinong larawan at sasambat natin. Even ang Diyos ho. Actually, wala na nakakita sa Panginoon. Di ho ba? Bakit ewan ko ba? Ba't nagawa ng larawan? Napakabihasa naman ang ano na yun. No? Dinaig pa si yung bihasang pinto. At yun ang sinasamba nila. Pag-akala nila, ang Diyos ay nalulugod o natutuwa. Hindi. Sa Philippians chapter 3 verse 3, ang sabi ho, alalahanin yung hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli, ang sabi ni Pablo. Sabi kasi yung pagiging tuli doon eh. Sapagat hindi tayo nang hahawak sa mga panlabas na tuntunin o yung mga bagay na nakikita ng ating mga mata na ginagawa, no? Yung pagsamba. Sabi, ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu. Sabi po doon at kay Hesus Kristo ang ating kagalakan. So tayo pong naliwanagan, ayun na sumusunod sa salita at tinuturo ang Diyos kung paano natin siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. No. Iniwanan na natin yung mga dati nating pagsamba na mali, kala natin tama, dahil nakikita na yung nagturo sa atin noon, kala natin talagang dahil hindi makabasa pinggan, kala natin talagang turo na ng Diyos yun. Mark chapter 7, bababasa natin doon yung turo ng Diyos, ginawang turo ng tao. Yung turo ng tao, yung ginawang turo ng Diyos. Then, pangalawa, so bakit natin sinasamba ang Diyos? So, nakita na natin kung paano natin sinasamba ang Diyos. Ngayon, pangalawa, bakit natin sinasamba ang Diyos? Bakit nga ba? O yung ibang mga paniniwala, bakit na sinasamba yung ganon? No? Yung may sumasamba sa mga hayop, baka, daga, etc. No? Bakit na sinasamba yun? Dahil yun na, akala nila, yun ang kanilang Diyos. Yun ang nakapagsasalba sa kanila. Nakapagbibigay ng katugunan doon sa kanilang sitwasyon. Yung ko ba, yung nakalimut sa ibang bansa, naguunahan sila sa, sorry po sa mga nanananghalian na naghahapunan. Ay, ako kasi naguunahan sila pag nagwiwi yung baka, naguunahan sila. Ginagawa pang hilamos. Ganun ho. Yan ang paniwala nila. So una ho, kaya natin sinasamba ang Diyos ay upang pasalamatan ho siya sa kanyang kabutihan, katapatan, kadakilaan, pag-ibig. Marami pa ho. Sa Psalm 100, chapter 100, chapter 136, chapter 138, mababasa po natin yon. So pangalawa, ito ay tanda ng pananabik natin sa Kanya. Tayo sinasamba sa Kanya, dahil sa nananabik tayo sa Kanya.
Psalm 63 ho, pababasa natin. Pananabik sa Diyos. Laman ka ng gunita, samantalang ko'y nahimlay, huwag damag na laging isip ko ay ikaw ang sabi. So, pananabik. Sinasamba natin ang Diyos. Kaya natin sinasamba siya. Then, pangatlo, ito'y pagpapahayag natin ng kanyang kapangyarihan at pagliligtas. Ayan. Sa Exodus chapter 15, verse 1 hanggang 18, ito yung umawit si Moses after na sila iligtas ng Diyos. Doon sa chapter 14, nung sila ay nasukol, di ba ba? Then hinati ng Diyos yung dagat at nakatawid sila. Then sa chapter 15, umawit si Moses tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon. Pinakita ng Diyos yung kapangyarihan niya, no? Kung paano sila ililigtas. So pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan, pinapahayag natin kung sino siya, no? Then pangatlo, ayun, ito na. Pangatlo, last na ho ito. Anong paghahanda naman ang ginagawa natin sa pagsamba sa Diyos? Napakahalaga ho nito. Yung paghahanda. At bang klaseng paghahanda? Ayan. Paano tayo maghanda? Doon sa Genesis chapter 22, ito yung nung subukin ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac. Ano ho? Na sa verse 2, sabi, iniutos ng Diyos na ihandog si Isaac. Then sa verse 3, ito na ho. Gano'n natin. At tignan ho natin ang ating sarili dito. Sa paghahandang ginawa ni Abraham upang sumamba sa Diyos. Sabi doon, maagang bumangon si Abraham. Ano sabi doon? Late bumangon o tanghaling bumangon? Maaga. Ano kayang oras po yung maaga? Wala pong exact oras dito. Basta maaga. Sabi na bumangon si Abraham. Bakit ho kaya maaga? Kasi meron pa siyang gagawin. Paghahanda. At pangalawa, sabi, naghanda ng mga dadalhin sa pagsamba. Nagsibak siya ng kahoy. Anong binubulay po natin yun? Ito yung, dapat ganun sana. No? Maaga tayong gumising. Kung ganito ang oras ng pagsamba sa ating Panginoon, tingnan natin yung oras. Ang tawag dito. Halimbawa, sa manggagaling ka sa bayan, San Fernando, papunta dito. Sabihin natin ang oras dito, sabihin natin 10 o'clock, ano? Consider mo na yung traffic, yung mga sasakyan na nag-pick up baba, sakay baba, nakaka-consume ng aniyang oras, di ba? So, ibig sabihin, kwentahin na natin yun. So, tapos, kung pagluluto pa ng breakfast. So, pwede nating gawin itong ginawa ni Abraham. Bumangon ng maaga. So, makapaghanda, no? Magsibak ng kahoy, magluto, etc. O may mga dadalhin nila. So then, inihanda ang sasakyang asno. So makita natin yung paghahanda ni Abraham sa pagsamba nila sa ating Panginoon. Sabi ho sa verse 4 hanggang 5, 3 araw silang naglakbay. Pero yun, 3 araw, ganun kalayo. Noon wala pa hong 4-wheel. 4 na paa meron. Maasno. No? Ganon po katagal sila maglakbay. 3 araw. Tansyahin natin yung kung ilang kilometro ho yun. Ano ho? 3 araw silang naglakbay. Kaya nga, sa umiibig sa ating Panginoon, walang malayo, walang malapit. Malayo man malapit din. Patuloy pa rin mararating ang sabi. So, makita ko natin dito, no? Ang natawag po ng pansin sa akin dito, yung verse 3, yung sinabi doon na maagang bumangon. Kaya nga ho, wala tayong may dadahilan eh. Ano? Sa ating Panginoon po, pag talagang gusto natin sambahin ang ating Panginoon. No? Bakit sabi mo nga, pag sa ibang bagay, kaya natin bumangon. No? Ganito, may lakad tayong ganito. Ganitong oras, dapat nandiyan tayo. Kaya natin. No? Bakit pag samba sa ating Panginoon,
Bakit ko kaya hindi natin magawa yung ganun? Yan po ang misa na ako, chinicheck ko rin po ang aking sarili dito. Tinitingnan, binabantayan ko rin, chinicheck ko rin po. Sana ako na po ganun, nakikita ko rin ho, nagkukulang din po akong ganito. Naamin ko po. Kapag ganito mag-meet time. Ba't ko nagagawa to ako? Bakit isa sa Panginoon, hindi ko kayang bumangon? No? So, verse 7 hanggang 14, ito ho, sa pagsamba sa ating Panginoon, may dala kong dapat handog sa Panginoon. No? Hebrews chapter 13, verse 5, ang sabi doon, we bring the sacrifice of praise. Magdadala tayo ng alay handog sa ating Panginoon. Then, ang pagsamba natin sa Diyos ay pagpapahayag ng ating malalim, marubdob, seryoso at tunay na pagmamahal po sa Kanya. Ito ay sa mga umiibig na, ano ho, alam mo ito. Sa kanilang, kung paano na ipahayag. Naalala ko naman. Nung di pa po kami magkasama sa Stephens, nagtatrabaho pa kasi ako sa istasyon. Hapon po yung duty ko, nagpapatugtog ng mga nakaupo ako dito, yung relo dito. Dahil may gusto kong agad makadalaw sa kanya, no? Kapasyal, lagi ako tumitingin sa gusto ko dumating na yung oras na matapos na yung duty ko. Kulang lang, pupupwede lang yung kamay ng relo kaya lang hindi pwede. Ganun ho, yung ganun yung talagang umiibig ika nga, no? Sabi nga, hahamakin lahat. Ganun ho. So ganun din ho, lalo na sa ating Panginoon, no? Yung pagsamba natin sa Kanya ay pagpapahid po ito ng isang malalim, marubdob, seryoso at tunay na pagmamahal sa Kanya. So sa pagtatapos ko po, nais ko na po yung bahagi karanasan namin. Ito ho. So sabi ko nga salamat sa ating Panginoon, nagkaroon ng pagkakataon na may bahagi ko po. Noong pong sanggol pa lang sinakambal tama-tama sa bago pa lang sila, yung pwede silang dalhin doon sa baby carrier na dito sinasabit, tapos ilalagay sila dito. Kapag kasi malapit ng tag-ulan, bumabaha po sa bahay nila sa Juliana. De bago pa man talaga pong bumaha, nag-evacuate na po kami sa nanay ko sa Baliti, Arayat. So doon, mataas po doon. So doon po, kahit malakas ang ulan, hindi ho naging dahilan yun na hindi kami sumamba. Dito ho pa kami sumasamba dito sa may istasyon Binilang ko ho kung ilang sakay mula doon po, ang hirap kasi papalabas 3 hanggang 4. Wala pa po kami sasakyan noon. Baba sakay po. Mula sa Arayat, Balite, Magalang, Angeles, tapos 3 hanggang 4 po na sakayan. Ganun ho ang tiniis namin. Kaya minsan kapag kami stress, binabalikan namin yung kanina ba o kagabi. Binalikan lang, tingnan mo nga naman dati tayo wala tayo. Ganyan ang sitwasyon natin. Ganun din mo ang sitwasyon. Sakay baba, 3 hanggang 4 na sakay. Tig-isa po kami, kinakambal, karga. Tapos ako, backpack pa yung gamit nila. Diaper, gatas, etc. No? Ganun ho nag-sitwasyon ho namin. Naisip ko doon na talagang ang isang Kristiyano na talagang gusto niya sumamba sa ating Panginoon. Walang walang mahirap Bagamat may kahirapan, pero magagawa ng paraan Ganun ho ang naging sitwasyon ho namin. Sanggol pa sinakambal. Ay lumaki silang ganun ho, sinakambal. No? Sa salamat sa ating Panginoon, unang binigay sa aming sasakyan, yung second hand ho, yung 300 ko noon, binili kami ng biyanang ko. At ayun, salamat sa atin noon. Ilang taon din po yun, nag-distinct po kami dahil hindi po aircon yun Mainit, kambal, mainit din. Pag nagmamaneho ako, sila nasa likod, nainitan sila.
napawisan. So, salamat sa ating Panginoon. Talagang kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon, i-reward po niya tayo. Bigyan ng reward po. Ayun, purihan ng Panginoon. Binigyan po kami ng na malamig na sakyan. So nakita ho namin, binalikan ho namin, nakita namin yung talagang si Lord. Tama sabi sa pahayag Chapter, nakikita ng Panginoon, hindi nalilingid sa Panginoon kung nahihirapan ho tayo. Lalo na, tayo sumusunod sa Kanya, no? So ganun ho sila na kami noon. Then isa pa po, ito ho, nung nagsusundo pa po ako dati noon, hindi pa po ako dito noon, dati. Nakakaramdam ho ako ng pagkalungkutan at pagkahiya na rin sa ating Panginoon. Kasi yung maaga akong aalis, sabi ko dati, minsan hindi na ako makapag-almusal dahil gusto ko, masundo ko sila ng maaga. Ganun ho. Minsan sa Magliman, minsan sa Concepcion na Lubao. Kaya maaga. Yun po, nakakaramdam po akong gano'n minsan sa pagpunta ko sundo, pag nakikita ko yung mga nakagisahan ho natin, sila tapos na, pauwi na sila sa pagsamba sa ating Panginoon. Sabi ko sa Lord, ako, nahiya ako. Sila tapos na. Ibig sabihin, maaga sila na pumunta doon sa sambahan nila. At ngayon tapos na kami, ito magsusundo pa lang ako. Tapos maghihintay pa ako doon ng ilang minuto o oras. Minsan yung iba, o paghintay na lang, sandali na lang, yung sandali na yun. Tawag doon. Maghihintay pa rin pala. Kaya minsan sabi ko babalik ako na walang sundo. No? Hindi man makapag-communicate na hindi ganun hindi kami makakadala. No? Ganun ho. So sabi Lord, ito sinasabi namin na nasa mali sila, pero yung rubdob nila, yung kaseryosohan nila, bakit ganun na lang? Pero kami, bakit ganito? Kami sinasabi, nasa katotohanan kami, pero bakit ganito? Parang super kami naging relax. No? Panatag, ika nga. So ang Diyos po ay karapat-dapat na sambahin. Sambahin natin siya nang naaayon sa itinuturo niya sa kanyang salita. Amen. Tayo magpasalamat. Salamat po aming Panginoon sa mga salita mo po. Tunay nga, O Diyos, ang salita mo po ay namatalas kaysa sa tali na magkabli. Taling Panginoon, kayo tumatagos mag sa pinaka-iwalayan ng Espiritu at kaluluwa. Tumatagos mga sa kabuturan ng aming buto, O Diyos. Panginoon, andito na ho lahat sa iyong salita. Tinuro mo na sa amin, nabasa na namin, napakinggan na namin. Kailangan lang po namin i-apply po namin, gawin po namin. Ito ang hinahanap po po. Hindi doon sa gaano karami na ang aming napakinggan, nabasa at natutunan, kundi ang hinahanap po po yung manifestasyon po ng aming mga natutunan na ito. Tulad po na itinuro mo na po sa amin, O Diyos. Huwag lang po sa isip, sa salita ka namin na sinasabing minamahal. Kundi pakita po namin ito sa aming mga gawa, O Diyos, sa aming buhay. Dahil ganito mo po hinahanap. Salamat po, Panginoon, sapagkat narito ang iyong mga salita. Nawa, ito ay nakapagbigay liwanag po sa bawat isa sa amin. Pagkamat ika nga ay masakit ang katotohanan. Pag ito ay amin tinanggap, binuksan na aming puso, tinanggap ito po ang magpapalaya sa amin, O Diyos. Marami po salamat. Naway, tapos po namin napakinggan itong mga salita mo, O Diyos. Hindi po doon na hihinto nawa, kundi hakbangan po namin, Panginoon. Gawin po namin. Salamat po at pinupuri ka po namin patuloy, O Diyos. Sa iwan at napapod po sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Cristo. Amen. Amen po.